Si Punong Barangay Rani Tolosa. Kap, good morning. Like kita makaroon sa Bombo Radyo Kalibo with Bombo Michael ano. Bombo Radyo, Michael, no? Sa lahat ng inyong tagapakinig, tagapanood, magandang umaga po sa ating lahat. Sir, as of the moment, sir, I think yung liga natin, nagkaroon na rin kayo ng meeting in connection dito sa ipinalabas na memorandum circular ng Department of Interior and Local Government. Kamusta sa ngayon, sir? Ano yung nag-come up at saka kamusta na ngayon? Paano natin susundin at ma-implement itong memorandum circular ng DILG po? Yes po, nagkaroon po kami ng meeting, no? Last February 12, no? With MLGO Malay, no? And Sir Mark de los Reyes ng Bayan ng Malay sa yung MLGO namin. Pinatawag namin noong February 12 para pag-usapan itong dalawang memorandum order na pinalabas ng ating SILG National, no? Para itong ma-implement itong bagong memorandum. Actually, hindi naman to bago. Matagal na itong memorandum, no? Since 2023, 2024. So, ngayon lang zero i-implement. Ayan ang pinag-usapan namin dito sa Bayan ng Malay. Sa 17 barangays and secretary ng 17 barangays na sa Malay na pinatawag ng aming MDO para i-discuss itong implementation ng anti-illegal policy at saka itong prohibition sa paggamit ng mga gamit ng barangay ng mga gamit, no? Kailangan sundin namin kung ano yung utos ng national. Okay. So kamusta dito, sir, yung naging consensus ng mga kabarangayan natin, ng mga punong barangay at mga barangay officials? Actually, wala naman silang violence reaction, no? Kasi kami naman dito sa Malay is sumusunod naman kung ano yung utos ng kataas-taasan natin na DILG. Kami naman sumusunod. Lahat naman, hindi pa kami nag-meeting, no? Pinarating na sa amin yung mga memorandum order last 2 weeks ago. Ura-urada, lahat ng mga barangay official, tinanggal lahat yung mga image namin sa barangay clearance, sa sasakyan na mayroon kaming pangalan doon. Tinanggal na namin, no? Kasi kami naman dito sa Malay is sumusunod naman sa mga alituntunin ng ating DILG. Sabi, wala naman kami masyadong na-discuss na talagang mag-comment kami na hindi kami sundin. Kundi sinunod naman namin. Kasi dito naman sa Malay, lahat ng mga barangay, may mga projects naman kami, lalo na dito sa akin sa Barangay Katiklan, hindi naman ako naglalagay ng mukha ko o tarpaulin na this project is project para barangay, tapos nandyan yung mukha ko, nandyan yung pangalan ko. Hindi naman ako naglalagay, hindi naman kami ganun dito sa Malay. Okay, so wala namang problema. So lahat ng mga bagay na connected sa mga official natin, so natanggal na, sir, ngayon, wala na, especially dyan sa part ng Malay. Actually, iniunti-unti pa lang kasi sabi ng MGO, Sir Mark Lucis, na kung mayroon pa kayong mga pangalan o mukha na nakalagay dyan sa pinagbabawal natin sa memorandum is unti-unti na yung kunin, no? Hindi naman agad-agad, but after a few months, siguro, mawala na siguro after 1 month, wala na lahat yung mga ganyang mga image na nilagay sa mga papublikong sasakyan o sa mga gamit ng barangay o sa mga tarpaulin na mayroong mukha na bawal sa ating memorandum circular anti-illegal policy ng DILG memorandum circular number 2026-006 of the provision of the display and or pictures of the name, image, and likeness of public official in the government projects. Okay. How about, sir, sa liga natin, sa Aklan? Kamusta? Nakapag-usap na kayo? May meeting na rin kayo sa part ng mga natin, liga natin? Wala pa kasi hintayin pa namin yung magkaroon kasi kami monthly meeting, no? Every last Friday naman. So, doon namin i-discuss itong memorandum. Actually, kahit hindi na kami mag-meeting sa province, kasi lahat ng mga MLGO ay pinadalahan naman ng national ng DILG na through the MLGO
bawat munisipyo down to the barangay. Na ini-inform naman, pinadalahan naman ng mga leaders, no? Pero we conduct pa rin a meeting, no? So, para paabot pa rin natin baka yung iba hindi pa nag-implement ay pa-implement natin yung dapat nasundin itong memorandum na ito. Sige. So much better at least mapag-usapan at ma-check rin yung implementation or ano yung mga best practice ng mga natin kabarangayan para ma-adapt at mabigyan rin ng mga idea yung iba nating mga barangay kung ano yung mas magandang gawin, sir. Yes, tama ka. Yun naman talaga kasi yung pinagbabawal naman is yung paggamit ng barangay funds, no? Barangay vehicles, nagamit sa barangay. So pag private naman, wala namang problema kasi hindi naman funded. Basta funded na ng barangay, yun lang maging problema. Kaya encourage natin yung mga kapwa po ng barangay natin na dito sa province ng Aklan sa 327 barangays na sundin natin itong memorandum order na anti-APAL at saka itong Anti-APAL provision na display and pictures of name, image and public official in the government. Iwasan natin. Kaya siguro wala namang maging problema kung iwasan natin para mas maigi na rin ganun. Wala tayong magawa kasi kaya nga sabi ng mga punong barangay natin, ang dami naman ng bawal. Parang wala na tayong karapatan, pareho na naman tayo nagbabayad ng taxes. Sabi ko, wala tayong magawa. Tayo ang elected, appointed officials, pinagbabawal. Wala tayong magawa dyan. Kaya sundin na lang natin para walang maging mga problema. Kasi mahirap naman sa balang araw, magkaroon ka pang problema. Correct. Sasagutin mo pa yan sa ating CILG. Mabuti na yung walang pananagutan. Okay, sige. Kap, thank you so much, Kap, sa time. Alam natin, medyo busy ngayon. Kap, thank you so ulit at good morning. Maraming salamat, Michael. No? Maraming salamat sa inyong tagapanood, tagapakinig na yung napakagandang programa. Maraming salamat sa pagkakataon na tayo na pagbigay po ng mga lituntunin pati dito sa Memorandum Order ng DILG National. In-encourage ko lahat ng mga punong barangay ng Aklan sa 327 na sumunod na lang tayo para tayo ay walang maging problema later on. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Okay.